Sa pangalawang video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yung ating first panel, which is ito pong ating round na ito, kung saan doon natin gagawin or kung saan naka-attach yung ating rose flower. So ihanda natin ang ating yarn, ipwesto natin. Gumawa tayo ng magic ring, okay? So, kayo po kung sa paanong paraan ninyo gagawin nyo sa inyo, ako kasi ito yung pinaka-easy way para sa akin. So, ilagay nyo lamang yung dalawang daliri dito sa ilalim, i-twist ninyo ito para makakreate ng loop, papunta sa atin yung direksyon ng pag-twist, okay? And then, so ganito yung itsura niya, ipapasok natin yung ating hook sa gitna, syempre, kukunin ng yarn, at gagawa tayo ng chain 2. Okay? 1, 2. Pagkatapos, gagawa tayo ng 11 double crochet dito sa ating ring. Pwede natin itong liit-liitan. Okay? So, let's start. 1, 2, 3. I-complete lang po natin yung total of 11 double crochet plus yung chain 2 natin dito. So, total of 12 double crochet po yan. Once it's complete, isasarado na natin yung ring. So, pull lang natin yung tail ng mahigpit. Magkakaroon ng counting butas to sa gitna, pero okay lang yun kasi matatakpan naman yan ng petals mamaya. And then, let's slip stitch. Slip stitch into the first top chain. Itago natin yung tail dito. Ilagay natin siya sa ibabaw ng hook. Let's get the yarn and slip stitch. Okay? So, ganito ang itsura ng ating first round. For the second round, gagawa tayo ng double crochet sa mga outer loops lamang. So, ano po ba yung mga outer loops? Ito yung mga loops na makikita ninyo dito sa labas. Ito siya. Yan. Dito lang po tayo magtatrabaho ng ating stitches or double crochet. Chain 2 to begin a new round. So, ito yung ating second round. Chain 2. And into the next outer loop, let's increase. So, let's make 2 double crochet. Yun po yung increase natin. Gagawa tayo ng dalawang double crochet sa susunod na stitch. Okay? Then, after that, yung natitirang mga stitches dito na mga outer loops, gagawan din po natin ng mga increase. Okay? So, let's work 2 double crochet in 1 outer loop. Okay? So, ayan na. 1, 2. 3. And then, tapusin po natin yan hanggang makarating tayo dito sa last outer loop. Okay? Iiwanan natin yung inner loop, which is itong nasa harapan natin, dahil dito po tayo gagawa ng petals mamaya. Okay? May natitira tayong last 2 stitches dito or holes. Okay? So, ito, gawa natin ng 2 double crochet or increase. 1 and 2. So, pagdating dito sa ating last na natitirang outer loop, hindi na tayo mag-i-increase dito. Bakit kamo? Dahil yung isang double crochet natin na kailangan para dito sa stitch na to ay nandito na. Nagawa na natin kanina sa umpisa ng ating second round. Okay? So, ayan na yung isa, ayan na yung partner. Isang double crochet na lang yung gagawin natin. Yan. And then, magi-slip stitch tayo dito sa ating first top chain. So, bilangin natin yung chain na ginawa natin kanina sa beginning, doon sa umpisa, 1, 2, 3. Dito sa pangatlong chain, which is yung top chain, dyan tayo magi-slip stitch. Okay? So, for the second round, mga kapatid, meron tayong total of 12 increases, at meron tayong total of 24 double crochet. For the third round, kailangan nating mag-chain 2. Laging ganun ang umpisa ng ating round, syempre. Chain 2, doon sa susunod na stitch or yung outer loop, gagawa tayo ng dalawang double crochet or increase. Tago pa rin natin yung tail na yan para hindi lumuwag yung ating ring. 1 double crochet and 1 more double crochet.
Okay, so meron na tayo ditong 1 double crochet increase. Gagawin natin siya ulit dito sa mga susunod na stitches hanggang sa makomplete na natin yung third round. So let me show you again the pattern of 1 double crochet and increase. Okay? Huwag kakalimutan, outer loop pa rin po tayo gagawa ng double crochet. Yan. Ulitin lang ang pattern ng 1 double crochet increase hanggang makarating tayo dito sa may last stitches. Last 2 stitches tayo. So, ibig sabihin, 1 double crochet at yung ating last increase. Last increase for the third round bago tayo mag-slip stitch. Okay? So, i-check ninyo kung meron kayong total of 36 double crochet. If it's correct, then slip stitch dito sa ating first top chain. 1, 2, 3. Slip stitch tayo dyan. Chain 2 to begin a new round. 1 and 2. Into the next stitch, the outer loop, let's increase. Kita ba? Ayan lang, yung susunod lang na loop, oh. 1 and 2. Dahil nagumpisa tayo ng 1 double crochet increase, yung susunod na pattern na kailangan natin gagawin for the rest of this round is 2 double crochet and increase. Paano daw po yon? 1 double crochet into the next loop, 1 double crochet into the next outer loop, and increase. 1 and 2. Okay? So, yun na po ang susundin natin hanggang matapos natin ang ating fourth round. 2 double crochet increase again. 1, 2, and increase. Magkita-kita po tayo dito sa ating last 2 stitches. Okay, so last 2 stitches na lang yung natitira dito. Nagawa na natin yung 1 double crochet, 1 double crochet, increase na yung susunod. Okay? At dahil isa na lang ito, 1 double crochet. Ito na yung isang double crochet. So, total of 2 double crochet at na ito na yung increase. Okay? Una na natin ginawa yon. Yung chain 2 increase, ito na yung kasama niya. Para sa pattern na 2 double crochet increase. Okay? Nagets nyo ba? Hindi? Okay, di hindi. So, ganun lang. Para lang din naman kayong gumagawa ng mga basic pattern ng beanies or yung any basic round. Okay, for the 5th round, syempre, chain 2 pa rin tayo. And increase into the next stitch. Outer loop pa din, huwag kakalimutan. 1 double crochet and 1 more double crochet. So, do sa previous round natin, kung ang ginamit nating pattern is 2 double crochet increase, so this time, 3 double crochet increase naman. So, familiar na siguro kayo doon. Kahit medyo mabilis na yung aking gagawin, ay makaka-catch up nyo na. 1 double crochet, 1 more double crochet, at ito yung pangatlo. Okay? 3 double crochet yan, 1, 2, 3, and increase tayo. So, ganun pa rin ang gagawin natin hanggang makomplete natin ang ating 5th round. Okay, last 2 stitches left. Ito yung last na ginawa natin, yung increase of double crochet. So, ibig sabihin, 1 double crochet, 1 double crochet, at ito na yung pang third double crochet natin. Nagawa na natin siya sa umpisa. 1, 2, and third one ito, yung chain of 2 natin, at ito yung ating first increase. Okay? Slip stitch na tayo. So, i-check nyo na lamang, hindi ko na mention dun sa ating pang 4th round. Kung meron kayong 48 double crochet, check yan. Yung ating 5th round, kailangan may total of 60 double crochet tayo.
Ayan, kapag nakagawa na tayo ng perfect round, kukunin natin yung ating leather base at isusukat lang natin itong round na ginawa natin. Ayan. So, halos magkasing size lang naman sila. Check tayo dyan. Ngayon, kapag naka-experience po kayo, yung pang 5th round ninyo ay lumagpas dito sa ating round leather, ngayon, ang gagawin nyo po, tatastasin nyo siya at gagawin ninyong single crochet yung 5th round. Following the same pattern, yung ating 3 double crochet increase, gagawin lang nating 3 single crochet and increase. Yun ay kung ang nylon cord po ninyo ay 1.5 mm. Mas malaki kasi, syempre lalaki din yung size ng round ninyo. Hindi pwedeng mas malaki ang ating crochet round kumpara dito sa ating leather. So ganun lang naman yung adjustment na gagawin ninyo. Puputulin ko po ang tutorial nating ito at magkita-kita po tayo sa susunod na video, which is yung ating part 3.